May tunog. Sa gitna ng nakabibinging ingay ng mga naglalakihang makinarya, ng sigawan ng mga trabahador, at ng alikabok na lumulukob sa buong construction site, may isang tunog na pilit kumakawala. Tuk, tuk, tuk. Mahina, pero may ritmo. Hindi ito tunog ng martilyo o ng bakal na ibinabagsak. Iba ito. Tila nanggagaling sa kailaliman. Napasabunot si Edward Harrison sa sarili niyang buhok. Hindi dahil sa ingay sa paligid, kundi dahil sa kausap niya sa cellphone. Boses ng isa sa mga board members, walang katapusang reklamo tungkol sa deadlines at milyon-milyong pisong nawawala sa bawat araw na pagkaantala ng proyekto. I don't care about your excuses. Just get it done. Sigaw ni Edward sa telepono. Ang pasensya niya ay kasing nipis na ng hibla ng sinulid. Pero kahit ang sarili niyang boses ay tila nilalamon ng isang tunog na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang pandinig. Tok, tok, tok. I have to go. Bigla niyang sabi at ibinaba ang tawag bago pa man makasagot ang kausap. Natahimik ang lahat sa paligid niya. Ang kanyang foreman, si Mang Nestor, ay lumapit na may pag-aalala sa mukha. Sir Edward, okay lang po ba kayo? Hindi sumagot si Edward. Ang mga mata niya ay nakatuon sa isang bahagi ng hinuhukay na lupa. Isang lugar na wala namang dapat pagmulan ng kahit anong kakaibang ingay. May naririnig ka ba, Nestor? Tanong niya. Seryoso ang boses. Pinakiramdaman ni Mang Nestor ang paligid. Umiling ito. Sir, pasensya na po. Pero wala po akong marinig kundi yung mga makina natin. Hindi. Patigilin mo lahat. Utos ni Edward. Isang desisyon na alam niyang magkakahalaga ng libu-libong piso sa bawat minutong paghinto. Pero sir, gawin mo na. Walang nagawa si Mang Nestor kundi sundin ang utos ng CEO. Ibinigay niya ang senyas. Isa-isang huminto ang ugong ng mga backhoe at bulldozer. Ang ingay ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. At sa katahimikang yon, narinig nila, tuk, tuk, tuk. Mahina, halos isang bulong pero malinaw. At nanggagaling na sa ilalim ng lupa. Nagkatinginan ang mga trabahador. Ang ilan ay nagtaasan ng balahibo. Ano yon, sir? Tanong ni Mang Nestor. Hindi na maitago ang kaba. Hindi muna sumagot si Edward. Naglakad siya papalapit sa lugar kung saan pinakamalinaw ang tunog. Lumuhod siya at idinikit ang tenga sa lupa. Naroon pa rin. Mas malinaw ngayon. Isang desperadong pagkatok. Maghukay kayo. Dito. Utos niya. Tinuturo ang eksaktong lugar. Dali. Nag-aalangan man ay sumunod ang mga tauhan. Gamit ang mga pala. Sinimulan nilang hukayin ang lupa. Bawat pala ng lupa na itinatapon nila ay nagpapabilis sa tibok ng puso ni Edward. Nag-uumpisa na ba siyang mabaliw? Paano kung isa lang itong lumang tubo na tinatamaan ng kung ano? Anong kahihiyan ang aabutin niya sa board? Pero hindi siya pwedeng magkamali. Ang tunog na yon, may buhay. Klang! Isang matigas na tunog ang pumailan lang nang tumama ang dulo ng pala sa isang bagay. Dahan-dahan! Sigaw ni Edward. Maingat na inalis ng mga trabahador ang lupa sa paligid ng bagay. Unti-unting lumitaw ang hugis nito. Hindi ito tubo. Hindi bato. Isang lumang baul na gawa sa kahoy na puno ng bulungan ng paligid. Sino ang maglilibing ng baul sa gitna ng construction site? Hindi na nag-aksaya ng panahon si Edward. Tumalon siya sa hukay. Hindi na niya ininda ang putik sa kanyang mamahaling sapatos. Hinawakan niya ang takip ng baul. Mayroon itong kandadong kinakalawang na. Sa isang malakas na hila, nasira ito. Humugot siya ng malalim na hininga bago buksan ang takip. Natahimik ang lahat, nag-aabang. Nang buksan niya ito, isang amoy
ang sumalubong sa kanya. Amoy ng mamasamasang lupa at isang bagay na hindi niya mawari. Sa loob, halos mapuno ng lupa ang baul. Pero sa gitna nito, may isang maliit na anyo na nakabaluktot. Nakasuot ng maruming puting bestida. Ang buhok ay puno ng putik. Isang bata. Akala ni Edward ay isa na itong bangkay. Ngunit nang alisin niya ang ilang lupa sa mukha nito, nakita niya ang bahagyang paggalaw ng dibdib. Humihinga pa. At sa isang saglit na parang huminto ang pag-ikot ng mundo, dumilat ang mga mata nito. Mga matang walang emosyon, puno ng takot, at nakatitig ng diretso sa kanya. Isang kolektibong hininga ng pagkabigla ang narinig niya mula sa mga trabahador sa likod niya. Pero para kay Edward, nawala ang lahat ng ingay. Ang tanging nakikita niya ay ang pares ng mga matang yon. Dahan-dahan niyang inangat ang bata mula sa kahon. Magaan ito, nakakagulat na magaan. Walang imik, walang iyak. Tila naubos na ang lahat ng lakas, kasabay ng pag-alingaw-ngaw ng mga sirena ng ambulansya at pulis na papalapit. Habang hawak niya sa kanyang mga braso ang isang buhay na himala, alam ni Edward na ang buhay na kilala niya, ang maayos, ang nakakahon, ang walang puwang sa gulat, ay opisyal nang natapos sa araw na yon. Himala sa Harrison Construction Site. Paulit-ulit na binabasa ni Isabella Reyes ang headline na kumikislap sa TV screen ng newsroom. Sa paligid niya, abala ang lahat. Teleponong nagri-ring, mga daliring nag-uunahan sa keyboard, mga boses na nag-uulat ng kani-kanilang balita. Pero para kay Belle, tila huminto ang mundo sa headline na yon. Himala? O baka naman, publicity stunt? Sa 10 taon niya bilang investigative journalist, natutunan na niyang walang himala sa mundo ng mga milyonaryo. Ang lahat ay may presyo, ang lahat ay transaksyon. At si Edward Harrison, ang yelong prinsipe ng industriya ng konstruksyon, ay hindi exception. Belle, napanood mo ba? Grabe! This is the story of the year. Sigaw ng editor niyang si Mr. Suarez na may ngiting abot tenga. Gusto ko ng feel-good angle, ang kabayanihan ng isang CEO, ang pag-asa na dala ng isang himala. Napairap si Belle. Feel good? Sir, hindi ba kayo nagtataka? Isang batang basta na lang sumulpot sa gitna ng pinakamalaking proyekto niya. Napaka-convenient. Belle, come on. Huwag mong lagyan ng mali siya ang lahat ng bagay. The man is a hero. Giit ni Mr. Suarez. A hero who fired 500 workers last month without proper compensation. A hero whose company is facing multiple lawsuits for unsafe working conditions. Ganti ni Belle. Hawak na ang isang folder na puno ng research tungkol kay Harrison. Hindi ako naniniwala sa mga santo na bigla na lang sumusulpot kapag may camera. Then find a different story. Sabi ng editor niya, nawawala na ng pasensya. Oh, I will, sagot ni Belle sa sarili, habang tumatalikod. I will find the real story. Ang unang ginawa niya ay puntahan ang isang maliit na karinderya, malapit sa construction site, kung saan alam niyang nagtitipon ang mga dating trabahador ni Harrison. Hindi siya nabigo. Sa halagang 1 platong sisig at 2 bote ng beer, nagsimulang magsalita ang isang dating construction worker. Si Sir Edward, mabait yun. Sa harap ng media, sabi ng lalaki na may mapait na tawa. Pero sa aming mga hamak na manggagawa, numero lang kami. Tubo, kita. Yun lang ang mahalaga sa kanya. Kung may mamamatay sa site, mas poproblemahin pa niya ang pagkaantala ng trabaho kaysa sa pamilya ng namatayan. Kinikilabutan si Belle, pero kasabay nito ay ang pag-aalab ng determinasyon niya. Tama ang kutob niya. Sunod niyang pinuntahan ng ospital. Isang pader ng mga security guard ang sumalubong sa kanya sa hallway kung nasaan ang kwarto ng bata. Mahigpit ang utos. Bawal ang media.
Bawal ang sino man maliban sa mga doktor at kay Mr. Harrison. Bakit kailangan ng ganito kahigpit na seguridad? Tanong niya sa sarili. Ano ang itinatago mo, Edward? Habang pabalik na siya sa lobby, isang lalaking naka-eleganteng suit ang bumangga sa kanya. Oh, sorry miss. Sabi nito na may isang ngiting pang-commercial. It's okay, sagot ni Belle. Pero kinilala niya agad ang mukha nito mula sa mga business magazine. Si Marcus Sandoval, ang kanang kamay at best friend daw ni Edward Harrison. Ang buwitre na laging nakabuntot sa bayani. You must be from the press, sabi ni Marcus, nakatingin sa ID ni Belle. Grabe ang nangyari, no? Ibang klase talaga si Ed. He has a heart of gold. Mukha nga, plastic na sagot ni Belle. Kumusta na daw po ang bata? She's stable, thank God. Kawawa. Sino naman ang gagawa ng ganito sa isang inosenteng bata? Sabi ni Marcus, pero may kakaiba sa mga mata niya. Isang malamig na kislap na hindi tugma sa nag-aalala niyang tono. Pero yan si Ed. Kahit gaano ka-stressful, he knows how to handle a crisis. Ganyan din siya sa negosyo. Always turning a problem into an opportunity. Tumatak sa isip ni Belle ang salitang opportunity. Nang makabalik siya sa kanyang kotse, bago pa niya maisusi ang makina, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Sinagot niya ito. Hello? Walang sumasagot. Tanging isang garalgal na tunog, tila binago ang boses ng nasa kabilang linya. Isabella Reyes? Tanong ng boses. Sino to? Hindi sumagot ang boses sa tanong niya. Sa halip, isang maikling pangungusap lang ang binitawan nito, mga salitang magiging susi sa lahat. Kung gusto mo ng totoong kwento, alamin mo ang tungkol sa Westgate Project. Doon nagsimula ang lahat. At pagkatapos, ibinaba na ang tawag. Napahigpit ang hawak ni Belle sa manibela, Westgate Project. Ang isa sa mga pinaka-controversial na proyekto ni Harrison na bigla na lang itinigil isang taon na ang nakalipas dahil sa structural issues. Ngayon, meron na siyang panimula. Hindi na ito kwento tungkol sa isang bayani at isang batang nailigtas. Ito ay kwento tungkol sa isang bagay na mas malalim, mas madilim. Ang mansyon ni Edward Harrison ay isang obra maestra ng modernong arkitektura. Matataas ang kisami, malalawak ang mga bintanang salamin, at ang sahig ay gawa sa pinakintab na marmol na kayang-kaya mong pagmuni-munihan ang sarili mong refleksyon. Ito ay isang espasyo na idinisenyo para sa kapangyarihan, para sa katahimikan na pinili, hindi ipinataw. Ngayon, ang katahimikang yon ay parang isang mabigat na kumot na bumabalot sa buong bahay, nakakasakal. Ilang araw na ang nakalipas mula nang lumabas ng ospital si Clara. Ilang araw na rin siyang nasa ilalim ng bubong ni Edward. At sa loob ng ilang araw na yon, wala pa rin kahit isang salita na namumutawi sa mga labi ng bata. Kumain ka na, Clara, sabi ni Edward sa pinakamalambing na boses na kaya niyang tipunin. Nakahain sa harap nila ang pagkain na niluto ng kanyang personal chef, pero si Clara nakaupo lang sa silya na para bang isa siyang estatwa. Ang mga mata niya ay nakatingin sa malayo. Sa isang lugar na si Edward ay hindi makita. Napabuntong hininga si Edward. Kaya niyang magpatayo ng mga gusaling umaabot sa langit. Kaya niyang makipagnegosasyon ng mga kontratang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Pero hindi niya mapakain ang isang batang wala pa sigurong 30 libras ang timbang. Ang katahimikan ay binasag ng pagdating ng kanyang mga abogado at ilang miyembro ng board ng Harrison Constructions. Ang mga mukha nila ay gusot. Mas gusot pa sa mga blueprint na laging nakakalat sa kanyang opisina. Edward, we need to talk, sabi ni Attorney Diaz, ang kanyang lead counsel. Nasa gitna kami ng hapunan, malamig na tugon ni Edward. This is urgent.
Giit ng isa sa mga board member. This situation is becoming a liability. Ang stock prices natin bumabagsak. Ang media, hindi tayo tinitigilan. They are digging into everything. Kailangan mo nang ibigay ang bata sa DSWD, Edward. Payo ni Attorney Diaz. Hayaan mo nang ang mga eksperto ang humawak sa kanya. We will make a generous donation, of course. We can spin this. A hero giving the child to a better suited home. Napatiimbagang si Edward. Ang paraan nila ng pagsasalita, para bang si Clara ay isang problemang kailangang ayusin, isang gusot na kailangang plansahin. She is not a liability. She is not a situation, mariing sabi ni Edward. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang galit na umakyat sa kanyang dibdib para sa isang bagay na walang kinalaman sa pera o negosyo. She is a child. At habang hindi natin nahahanap kung sino ang gumawa nito sa kanya, mananatili siya dito. Pero Edward, tapos na ang usapan. Sigaw niya, isang sigaw na yumanig sa buong silid. Napatingin sa kanya si Clara sa unang pagkakataon, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa gulat. Umalis ang mga bisita niya na walang nagawa. Naiwan siyang muli kasama ang katahimikan at ang isang pares ng mga matang blangko. Kinagabihan, hindi niya mahanap si Clara. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang sistema. Pinuntahan niya ang lahat ng kwarto sa malaking bahay. Ang pangalan lang nito ang kanyang sinisigaw. Clara! Clara, nasaan ka? Sa wakas, natagpuan niya ito sa loob ng isang walk-in closet sa guest room. Nakaupo sa sahig, sa pinakasulok ng dilim. Yakap-yakap nito ang isang luma at maruming manikang basahan. Ito lang ang tanging gamit na natagpuan kasama niya sa baul. Hindi siya nilapitan ni Edward. Naupo lang siya sa sahig sa labas ng closet, nakasandal sa hamba ng pinto. Pakiramdam niya, mas malaki pa ang pader na nakapagitan sa kanila kaysa sa lahat ng pader na naitayo na ng kanyang kumpanya. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Sa gitna ng malalim na gabi, narinig niya ito. Isang mahinang tunog mula sa kwarto ni Clara. Isang hikbi. Walang luha, walang sigaw. Isang hikbi lang na puno ng sakit na hindi kayang isalarawan ng kahit anong salita. Tumayo si Edward at naglakad papunta sa pinto ng kwarto nito. Hindi siya pumasok. Nakatayo lang siya sa labas, nakikinig. Nararamdaman ang bawat piraso ng sakit ng bata. Pakiramdam niya ay isa siyang gwardiya na walang kakayahang protektahan ang kanyang binabantayan mula sa mga multo ng nakaraan. Kinabukasan, tumawag si Attorney Diaz. Edward, may problema tayo, sabi nito sa kabilang linya. Seryoso ang boses. Ano na naman? Pagod na tanong ni Edward. Nagkaroon ng sandaling katahimikan bago sumagot ang abogado. May nag-file ng petition sa korte para sa custody ni Clara. Napahigpit ang hawak ni Edward sa kanyang cellphone. Sino? Sinasabi niyang siya ay matalik na kaibigan ng pamilya ng bata. May mga dokumento siyang pinapakita. Paliwanag ng abogado. He's claiming you are mentally and emotionally unfit to care for a traumatized child. Isang pangalan lang ang gusto niyang malaman. Sino ang nag-file? Huminga ng malalim si Attorney Diaz bago sabihin ang pangalan. Si Marcus Sandoval. Ito na yon. Ito ang iniintay ni Isabella Reyes. Ang makapasok sa teritoryo ng kalaban. Ang mansyon ni Edward Harrison ay hindi isang tahanan. Isa itong malamig na museo ng kayamanan. Bawat muebles ay parang isang art installation. Bawat sulok ay metikulosong inayos. Walang larawan sa pader. Walang anumang personal na gamit na nagpapahiwatig na isang tao. At hindi isang korporasyon ang nakatira dito. Perpekto. Tugmang-tugma sa imahe ni Edward Harrison na binuo ni Belle sa kanyang isipan. Sinalubong siya ni Edward sa kanyang study, isang silid na napapalibutan ng mga estanteng puno ng libro. Pero pakiramdam ni Belle
ay hindi pa nabubuklat ang mga ito. Nakaupo si Edward sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa mahogany. Ang mga kamay ay magkasalikop. Ang mukha ay isang blangkong maskara. "You have 30 minutes, Miss Reyes," sabi nito. Ang boses ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Ngumiti si Belle, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Diretsahan na po, Mr. Harrison. Pag-usapan natin ang Westgate Project." Isang bahagyang pagbabago ang nakita ni Belle sa postura ni Edward. Isang halos hindi mapansing pag-igting ng kanyang panga. Pero nanatiling kalmado ang kanyang boses. "That project was terminated due to safety concerns. It's all in the public record." Safety concerns na bigla na lang lumitaw matapos magreklamo ng isang engineer tungkol sa substandard materials na ginagamit ninyo? Patuloy na pag-atake ni Belle. Bawat salita ay parang isang bala. "Those were baseless accusations. The engineer was laid off due to poor performance." Sagot ni Edward. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Tila sinusukat ang kanyang kakayahan. Isang matinding sagutan. Isang sayaw ng mga salita. Para kay Belle, ito ang kanyang mundo. Ang paghahanap ng bitak sa perpektong pader na itinatayo ng mga makapangyarihan. At malapit na niya itong mahanap. Handa na siyang itanong ang tungkol sa nawawalang engineer nang biglang may isang anino na dumaan sa siwang ng pinto. Si Clara, nakatayo lang ito doon, nakasuot ng isang simpleng dilaw na bestida, hawak-hawak pa rin ang maruming manikang basahan. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang malamig na CEO na kaharap ni Belle ay biglang nawala. Ang lalaking tumayo mula sa kanyang upuan ay ibang-iba. Nawala ang tigas ng kanyang balikat. Lumambot ang kanyang mga mata. Ang boses niya, nang magsalita siya, ay wala na ang talim na kanina lang ay ginagamit laban sa kanya. "Clara, okay ka lang?" tanong ni Edward. Ang pag-aalala ay malinaw na malinaw. Hindi gumalaw o sumagot ang bata. "Miss Reyes, I think we're done here," sabi ni Edward. Hindi na tumitingin sa kanya. Ang buong atensyon ay na kay Clara. Napakunot ang noo ni Belle. Hindi ito tugma sa taong inaral niya. Ang pagbabagong ito ay masyadong biglaan, masyadong totoo. Akmang tatayo na si Belle para umalis nang maupo si Edward sa sahig na marmol. Hindi alintana ang kanyang mamahaling suit. Naglabas siya ng isang kahon ng Lego. "Tingnan mo, Clara. Gagawa tayo ng tower," sabi niya sa bata. Ang boses ay mahina at puno ng pasensya. Naiwan si Belle na nakatayo. Isang awkward na manonood sa isang eksenang hindi niya dapat nakikita. Gusto na niyang umalis, pero may isang puwersa na pumipigil sa kanya. Pinanood niya si Edward na magsalansan ng mga makukulay na bloke. Kinakausap si Clara na para bang normal ang lahat, na para bang hindi sila nasa gitna ng isang krisis. At doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng study, nakita ito ni Belle. Isang maliit na pagtango mula kay Clara. Pagkatapos, iniabot ng bata ang isang pulang bloke kay Edward. Isang simpleng kilos, pero para sa silid na yon, para sa kwentong binubuo ni Belle, ito ay kasing lakas ng isang lindol. Hindi ito maaaring pekein. Ang koneksyon na nakita niya sa pagitan ng dalawa, kahit gaano pa kasimple, ay hindi kayang itayo ng kahit anong PR team. "Miss Reyes," sabi ni Edward. Napansin sigurong nakatayo pa rin siya doon. Tumayo na ito. "Sa tingin mo, ang katotohanan ay laging pangit. Pero minsan, ang pagdududa ang pinakapangit sa lahat." Walang nasabi si Belle. Umalis siya sa mansyon na yon na may gulong-gulo na isipan. Ang itim at puting kwento na nasa isip niya ay biglang nagkaroon ng kulay abo. Gabi. Nasa apartment na si Belle. Paulit-ulit na pinakikinggan ang recording ng kanyang panayam. Hinahanap niya ang kahit anong mali sa sinabi ni Edward tungkol sa Westgate. Pero ibang tunog ang nakuha ng kanyang atensyon. Isang mahinang-mahinang bulong
Narinig niya ito sa background, sa parteng nag-uusap sila ni Edward habang naglalaro ito ng Lego kasama si Clara. Masyadong mahina. Tinaasan niya ang volume. Ginamitan niya ng software para i-isolate ang audio. Pinakinggan niya ulit. At doon, narinig niya ito ng malinaw. Isang boses ng bata. Isang salita lang. Ang unang salita na narinig niya mula kay Clara. Isang salita na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan at nagpalamig sa kanyang buong sistema. Halimaw. Halimaw. Ang isang salitang yon ay umaling-aungaw sa isipan ni Bel Reyes ng buong gabi. Isang multo na hindi siya pinatulog. Paulit-ulit niyang pinakinggan ang recording. Tinitiyak na hindi siya nagkamali. Pero malinaw ito. Isang bulong na puno ng takot. Halimaw. Ang unang instinct niya, ang instinct ng isang mamamahayag na sanay sa kabulukan ng mga mayayaman, ay nagsasabing si Edward Harrison ang tinutukoy ng bata. Ngunit may isang bahagi sa kanya, ang bahaging nakakita kung paano lumambot ang mga mata ng milyonaryo sa harap ni Clara, na nag-aalinlangan. Hindi tugma. Bulong niya sa sarili habang nakatitig sa kisame ng kanyang apartment. Ang reaksyon ng bata. Hindi ito takot kay Edward. Nag-umpisa siyang mag-imbestiga. Ginugol niya ang buong umaga sa paghahanap sa mga database ng mga nawawalang bata. Inilagay niya ang tinatayang edad ni Clara, ang posibleng itsura, pero walang tumugma. Para bang si Clara ay isang multo na bigla na lang nagkatawang tao sa construction site ni Harrison. Kung hindi kita mahahanap sa labas, kailangan kong maghanap sa loob, naisip niya. At may isang bagay lang na pag-aari si Clara. Isang bagay na dala niya mula sa madilim na pinanggalingan niya, ang manikang basahan. Alam niyang ito ay isang long shot at alam niyang mas mahirap pa itong gawin. Paano niya hihilingin sa isang taong kaaway niya na ipahiram ang kaisa-isang bagay na nagbibigay ng kahit kaunting kapanatagan sa isang batang nasaktan? Kinapalan niya ang kanyang mukha at bumalik sa mansyon. Sa pagkakataong ito, hindi siya dumaan sa formal na proseso. Hinarang niya si Edward sa driveway nito. Mr. Harrison, sandali lang, tawag niya. Tiningnan siya ni Edward na may pagod at iritasyon sa mukha. Ano na naman, Miss Reyes? Wala na akong sasabihin pa sa'yo. Hindi ito tungkol sa'yo. Tungkol ito kay Clara, sabi ni Belle. Sinubukang gawing sinsero ang kanyang boses. Ang manika niya. Kailangan kong makita. Napakunot ang noo ni Edward. At bakit naman? Baka may clue doon kung sino siya, kung saan siya galing. Isang tag, isang marka, kahit ano. Ito na lang ang pag-asa natin, paliwanag ni Belle. Gusto ko lang makatulong. Nakita ni Belle ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Edward, isang digmaan sa pagitan ng pagdududa at ng desperadong pagnanais na makahanap ng sagot. Sa huli, nanalo ang huli. Fine, sabi ni Edward. Pero sa isang kondisyon, gagawin mo yan sa harap ko at hindi mo aalisin ang manika sa bahay na to. Pumayag si Belle. Dinala siya ni Edward sa sala. Maingat na kinuha ni Edward ang manika mula sa tabi ng natutulog na si Clara sa sofa. Iniabot niya ito kay Belle na para bang isang napakahalagang bagay. Habang sinusuri ni Belle ang manika, naramdaman niya ang titig ni Edward. Binaligtad niya ito. Gawa ito sa retaso, halatang gawang kamay. Luma na at marumi. Walang kahit anong marka. Nagsisimula na siyang mawalan ng pag-asa nang may maramdaman siyang isang bukol sa loob ng katawan ng manika. Hindi ito bulak, matigas ito. May laman to, sabi niya. Ano? May matigas na bagay sa loob. Nagkatinginan sila. Kumuha si Belle ng isang maliit na gunting mula sa kanyang bag. Tumingin muna siya kay Edward. Humihingi ng pahintulot. Tumango ito. Dahan-dahan, halos hindi humihinga.
Tinastas ni Belle ang tahi sa tagiliran ng manika. Maingat niyang dinukot ang bulak sa loob hanggang sa mahawakan niya ang bagay. Nang ilabas niya ito, pareho silang natigilan. Isang maliit na USB flash drive na maingat na binalot sa ilang patong ng plastik para hindi mabasa. "Ano yan?" tanong ni Edward. "Hindi ko alam," sagot ni Belle. Pero ang puso niya ay kumakarera na. Mabilis silang nagpunta sa study. Nanginginig ang mga kamay ni Belle habang isinasaksak ang USB sa kanyang laptop. May iisang folder lang sa loob. Binuksan niya ito. Puno ito ng mga dokumento, mga email, mga pekeng resibo, mga binagong ulat. Lahat ay nagpapatunay ng paggamit ng substandard na materyales sa Westgate Project. Pero ang pinakanakakakilabot ay ang huling file. Isang video. Pinindot niya ang play. Isang lalaking payat at mukhang pagod ang nasa screen, kuha sa loob ng isang kotse. Sa likod niya, sa car seat, ay isang batang babae na masayang naglalaro ng manikang basahan, si Clara. "Kung napapanood niyo to," sabi ng lalaki, ang boses ay nanginginig sa takot at galit. "Ibig sabihin, may nangyari na sa akin. Ang pangalan ko ay Alberto Pascual. Ako ang lead engineer ng Westgate Project." Nanlamig ang buong katawan ni Belle. Hindi si Edward Harrison ang problema. Pagpapatuloy ng engineer. Sinubukan ko siyang kausapin pero hinarang ako ng partner niya. Siya ang nasa likod ng lahat. Ninanakawan niya ang kumpanya at inilalagay sa panganib ang buhay ng libo-libo. Marcus Sandoval, siya ang may pakana ng lahat. Biglang naputol ang video nang may kumatok ng malakas sa bintana ng kotse. Lumingon si Anger Pascual at ang huling nakita sa recording ay ang kanyang mukha na napuno ng purong takot. Natahimik ang buong silid. Tanging ang ugong lang ng laptop ang maririnig. Tiningnan ni Belle si Edward. Ang lalaking akala niya ay isang halimaw ay nakatitig sa screen. Ang mukha ay putlang-putla. Ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang katotohanan. Ang kanyang matalik na kaibigan. Ang taong itinuring niyang kapatid. "Marcus," bulong ni Edward, ang boses ay basag. Naintindihan na ngayon ni Belle ang lahat. Hindi si Edward ang halimaw na tinutukoy ni Clara. Si Marcus ang nakita niya noong gabing iyon. At ang tatay niya, si Anger Pascual, malamang ay nawawala na rin. Isang malamig na katotohanan ang bumalot kay Belle. Hawak na niya ang pinakamalaking kwento ng kanyang karera. Isang kwento ng korupsyon, pagtataksil, at posibleng pagpatay. Ang paglalathala nito ay magpapasikat sa kanya. Pero kasabay nito, alam niyang kapag ginawa niya iyon, magiging target din sina Edward at Clara. Si Marcus Sandoval ay hindi isang simpleng negosyante. Isa siyang demonyo na kayang maglibing ng bata ng buhay. Tumingin siya kay Edward na ngayon ay nakasubsob ang muka sa kanyang mga palad. Sa unang pagkakataon, hindi isang milyonaryo ang nakita niya. Nakita niya ang isang taong pinagtaksilan, isang taong nalilito. At sa sofa sa kabilang silid, natutulog ang isang batang walang kamalay-malay na ang tanging ebidensya ng krimen na ginawa sa kanyang ama ay nakatago sa kanyang paboritong laruan. Isinara ni Belle ang kanyang laptop. Ang desisyon ay nabuo na sa kanyang isipan. "Hindi ko ito ilalathala," sabi niya. Ang boses ay matatag. Napatingala si Edward, naguguluhan. "Pero, di ba ito ang gusto mo?" "Ang gusto ko ay ang katotohanan," sagot ni Belle. At kung minsan ang paghahanap ng hustisya ay mas mahalaga kaysa sa paghahatid ng balita. Alam niyang sa sandaling iyon, tumawid na siya sa isang linyang hindi na niya maaaring balikan. Hindi na siya isang objektibong tagamasid. Isa na siyang kasabwat. At ang buhay niya, tulad ng buhay ni Edward Harrison, ay hindi na kailanman magiging pareho. Ang mundo ni Edward Harrison ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto.
Matapos umalis ni Belle, naiwan siyang nakatitig sa screen ng laptop. Sa huling imahe ng takot sa mukha ni Alberto Pascual, ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang Harrison Constructions na itinayo niya mula sa wala, ay tila nabahira ng kasinungalingan at dugo. Ang mga gusaling ipinagmamalaki niya, ang mga toreng kumikinang sa kalangitan ng Maynila, ay hindi na simbolo ng kanyang tagumpay. Ang mga ito ngayon ay mga paalala ng pagtataksil ng isang taong itinuring niyang kapatid, si Marcus. Napatingin siya sa labas ng bintana. Ang syudad ay abala pa rin. Pero para kay Edward, ang lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Isang mundong binuo sa pera, kapangyarihan, at mga sekretong kayang maglibing ng tao ng buhay. Kinabukasan, nahanap niya ang sarili na nakaupo sa sahig kasama si Clara. Sa pagitan nila ay isang bunton ng mga Lego. Hindi niya alam kung bakit niya ito ginagawa. Marahil ay para lang may pagkaabalahan ng kanyang mga kamay, para may pagtuunan ng pansin ang kanyang isip na gulong-gulo. Nagsimula siyang magkabit-kabit ng mga blok. Isang pula, isang asul, isang dilaw. Walang plano, walang blueprint. Napansin niyang nakatingin si Clara sa ginagawa niya. Dahan-dahan, kumuha ito ng isang berdeng blok at inilagay sa tabi ng mga piyesa ni Edward. Nagpatuloy sila sa katahimikan. Siya ang maglalagay, tapos ang bata naman. Unti-unti, isang maliit na bahay ang nabuo sa sahig na marmol. Mayroon itong pinto, bintana, at isang bubong na pula. Simple lang, magulo ang kulay, pero meron itong isang bagay na wala ang lahat ng proyekto ni Edward. May puso. Habang nakatitig siya sa munting bahay na gawa sa plastik, isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang ideya na napakalinaw at napakatotoo na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang buong buhay niya ay ginugol niya sa pagtatayo. Pagtatayo ng mga gusali, ng isang imperyo, ng isang pangalan. Pero kailan siya huling nagtayo ng isang tahanan? Bigla siyang tumayo na ikinagulat ni Clara. May gagawin ako. Bulong niya sa sarili. Isang ngasang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Isang nanangiting totoo. Ipinatawag niya ang kanyang pinakamagagaling na arkitekto. Nagtipon sila sa kanyang opisina. Ang mga mukha ay puno ng pag-aabang. Inaasahan na isang bagong skyscraper na naman ang kanilang ididisenyo. Inilatag ni Edward ang isang malinis na papel sa mesa. Gusto kong magdisenyo kayo ng isang komunidad, simula niya. Nagkatinginan ang mga arkitekto, nalilito. Hindi isang kondominium, hindi isang subdivision para sa mayayaman. Pagpapatuloy ni Edward, ang boses niya ay puno ng sigasig na ngayon lang nila narinig. Gusto ko ng isang nayon, isang lugar kung saan ang mga batang tulad ni Clara, ang mga batang walang matakbuhan, ang mga batang nasaktan, ay maaaring maging ligtas. Mga maliliit na bahay, isang paaralan, isang palaruan, isang hardin, isang lugar na hindi lang matutuluyan, kundi isang tunay na tahanan. Natahimik ang lahat. Ang pinapagawa sa kanila ng kanilang boss, ang pinakamatalim na negosyante sa bansa, ay isang bagay na walang kikitain, isang bagay na purong pagtulong. Tatawagin nating itong Beacon Hill, sabi ni Edward. Isang burol na may parola, isang liwanag para sa mga nasa dilim. Kinahapunan, dumating si Belle. Hindi na siya ang mamamahayag na may matalas na tanong. Ang dumating ay isang babaeng may pag-aalala sa mukha. Edward, kailangan mong mag-ingat, sabi niya. Walang paligoy-ligoy. Si Marcus, nalaman kong nag-iipon na siya ng mga ebidensya laban sa'yo. He will try to paint you as an unstable man. Tumango si Edward. Alam ko, handa na ako. Ano ang plano mo? Ibibigay ko sa kanila ang gusto nila, sabi ni Edward, na ikinagulat ni Belle. Pero bago yon, sisiguraduhin kong may isang bagay na hindi na nila kailanman mababawi sa akin.
Kinabukasan, nagpatawag si Edward ng isang emergency press conference. Dumagsa ang media, inaasahan na sasagutin na niya ang mga kontrobersya. Nandoon din ang kanyang mga abogado at ilang miyembro ng board. Ang mga mukha ay hindi maipinta. Tumayo si Edward sa podium, kalmado at tiyak. Sa loob ng maraming taon, ang pangalan ko ay naging kasing kahulugan ng bakal at semento. Simula niya. Ngayon, gusto kong baguhin yon. Inanunsyo niya ang kanyang plano, ang paggamit ng malaking porsyento ng kanyang personal na yaman para itayo ang Beacon Hill. Isang santuwaryo para sa mga batang nangangailangan. Isang desisyon na nagpayanig sa buong mundo ng negosyo. Nagsimula ang kaguluhan, mga tanong na sabay-sabay, mga flash ng kamera na walang tigil. Pagkatapos ng press conference, habang pabalik siya sa kanyang opisina, tumunog ang kanyang private line. Isang numero lang ang nakarehistro doon. Sinagot niya ito. "Hello, Marcus," sabi ni Edward. Inunahan na ang nasa kabilang linya. Isang malamig na tawa ang kanyang narinig. "Edward! Edward! Edward!" sabi ng boses ni Marcus, mabagal at puno ng pagbabanta. "Talagang sinisira mo ang lahat ng pinaghirapan natin." "Hindi natin pinaghirapan, Marcus. Ikaw ang sumira sa lahat," sagot ni Edward. "You are making a big mistake, Edward," sabi ni Marcus. Ang tono ay nagbago, naging kasing lamig ng yelo. Isang pagkakamali na pagsisisihan mo. At ibinabana ni Marcus ang tawag. Alam ni Edward na iyon na ang hudyat. Ang digmaan ay opisyal nang nagsimula. Ang unang bala ay hindi tumama kay Edward. Tumama ito sa pangalan niya. Nabasa ito ni Bel Reyes sa isang online na pahayagan kinaumagahan. Isang exclusive na artikulo na may headline na gumagamit ng malalaki at mapanirang mga letra. Mula milyonaryo, naging mesiyas. Ang nakakabahalang pagbabago ni Edward Harrison. Ang artikulo ay tuso. Hindi ito direktang nag-aakusa. Sa halip nagtatanim ito ng mga buto ng pagdududa. Kinapanayam nito ang mga di nagpakilalang eksperto sa psikolohiya na nagpapaliwanag tungkol sa Messiah Complex, isang kondisyon kung saan ang isang tao ay naniniwala na siya ang tagapagligtas. Ang biglaang pagtatayo ni Edward ng Beacon Hill ay ginamit bilang pangunahing ebidensya. Ang kanyang dedikasyon kay Clara ay ipininta hindi bilang kabaitan, kundi bilang isang obsesyon. "Demonyo ka, Marcus," bulong ni Belle habang binabasa ang bawat salita. Alam niya kung kaninong kamay ang nasa likod nito. Si Marcus ay hindi gumagamit ng baril. Gumagamit siya ng salita bilang sandata. Hindi pa man niya natatapos ang kanyang kape, tumunog na ang kanyang cellphone. Si Edward. "Belle, nandito sila," sabi ni Edward. Ang boses ay pilit na pinapakalma. Ang DSUD. May nag-report daw na unstable ang environment dito para kay Clara. Mabilis na nagmaneho si Belle papunta sa mansyon. Naabutan niya ang isang eksenang parang napanood na niya sa isang masamang pelikula. Dalawang social worker na may seryosong mga mukha ang nag-iinspeksyon sa bawat sulok ng malinis at malawak na bahay. Si Edward ay nakatayo sa isang tabi. Ang mga kamay ay nakakuyom, habang si Clara naman ay nakatago sa likod ng kanyang mga binti. Mahigpit ang kapit sa manikang basahan. "Mr. Harrison, nakasaad po sa report na may mga pagkakataon daw po na sumisigaw kayo at nagpapakita ng erratic behavior," sabi ng isang social worker. Ang mga mata ay mapanuri. "Sumigaw ako sa mga abogado ko, hindi sa bata," depensa ni Edward. "Pero sa harap po ng bata." Walang naisagot si Edward. Nakita ni Belle ang sakit at pagkainis sa kanyang mukha. Ginagamit ni Marcus ang bawat galaw niya laban sa kanya. Ang pagbisitang yun ay isang babala. Kinagabihan, habang pauwi na si Belle, may napansin siyang isang puting papel
na nakaipit sa windshield wiper ng kanyang kotse. Hindi ito isang flyer. Kinuha niya ito. Nakatiklop. Binuksan niya. 5 salita lang ang nakasulat, galing sa pinutol-putol na letra mula sa magazine. Tumigil ka na kung ayaw mong madamay. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Belle. Ito na. Ang pagbabanta ay hindi na lang para kay Edward, para na rin sa kanya. Ngayon, personal na ito. Hindi siya umuwi. Sa halip, nagmaneho siya papunta sa isang maliit na coffee shop na alam niyang bukas 24 oras. Mula doon, tinawagan niya si Edward. Magkita tayo. Ngayon na. Sabi niya, hindi na nagpaliwanag. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Edward. Nakasuot ng simpleng hoodie, ang muka ay pagod at nababahala. Umupo siya sa harap ni Belle. Walang nagsalita. Inilapag lang ni Belle ang papel na may banta sa mesa. Tinitigan ito ni Edward. Napapikit siya ng mariin. Patawad, Belle. Nadawit ka pa. Hindi ito ang oras para magsisihan, sabi ni Belle. Ang boses ay matatag. Sa kabila ng takot, may isang bagay na nag-aalab sa loob niya. Galit. Galit sa kawalang katarungan. Ito ang oras para lumaban. Ano ang plano natin? Sa unang pagkakataon, nagkaroon sila ng isang tunay na pag-uusap. Hindi bilang journalist at subject, kundi bilang 2 taong nasa iisang bangka sa gitna ng isang malakas na bagyo. Pinag-isa sila ng kanilang kalaban. Nagtiwala sila sa isa't isa dahil wala na silang ibang pagtitiwalaan pa. I have to expose him, sabi ni Belle. Kailangan kong ilabas ang laman ng USB. Masyadong delikado, tutol ni Edward. Gagawin niyang invalid ang ebidensya. Sasabihin niyang tinanim mo lang yan. At lalo niyang guguluhin ang buhay ni Clara. Kailangan natin ng mas matibay. Isang bagay na hindi niya kayang itanggi. Pero wala na tayong oras. Habang nagtatalo sila, nag-vibrate ang cellphone baba ni Belle. Isang email mula sa isang source niya sa loob ng Hall of Justice. Binuksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang paghinga ay biglang huminto. Edward, sabi niya, ang boses ay halos isang pabulong. Ano yon? Ipinakita niya ang screen ng cellphone kay Edward. Isang kopya ng isang legal na dokumento. Urgent petition for custody hearing. Petitioner, Marcos Sandoval. Respondent, Edward Harrison. Subject, Clara Pascual, orphan. At sa ilalim nito, ang petsa at oras ng pagdinig. In 2 days, basa ni Belle, ang boses ay nanginginig. Binigyan tayo ni Marcos ng 48 na oras bago niya kunin ang lahat. Ang unang pagkatalo ay hindi nangyari sa korte. Nangyari ito sa boardroom. 1 oras bago ang preliminary hearing, ipinatawag si Edward Harrison sa isang emergency meeting ng Board of Directors ng sarili niyang kumpanya. Pumasok siya sa silid na yon na alam na ang mangyayari. Ang mga mukha na dati puno ng paghanga at respeto sa kanya ay ngayoy puno ng pag-aalinlangan at pagkabahala. Si Marcus, nakaupo sa kabilang dulo ng mesa, ay may isang ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiti ng tagumpay. Edward, we cannot ignore this, sabi ng pinakamatandang board member. Inilapag ang kopya ng artikulong bumabatikos kay Edward. Ang ating stock prices nasa pinakamababa nitong antas sa loob ng 5 taon. Ang mga investor nag-aalisan. Your personal issues are dragging the company down. This is a fabricated attack by Marcus, kalmadong sagot ni Edward. Fabricated or not, the damage is real, sabi ng isa pa. Hindi na namin kayang isugal ang kinabukasan ng Harrison Constructions. Isang botohan ang naganap, mabilis at brutal. Isang vote of no confidence. Sa loob ng 10 minuto,
Si Edward Harrison ang nagtatag, ang utak, ang kaluluwa ng Harrison Constructions ay tinanggalan ng posisyon bilang CEO. Habang naglalakad siya palabas ng gusaling ipinundar niya, walang emosyon ang kanyang mukha, tila manhid. Para sa kanya, ang kumpanya ay isa na lamang istrukturang walang buhay. Ang tunay na laban ay naghihintay sa kanya sa korte. Pagdating niya sa korte, kasama ang kanyang abogado, ang kapaligiran ay parang sirko. Ang media ay nagkakagulo. Si Belle ay nasa isang tabi. Ang muka ay tensyonado. Tumangulang ito sa kanya, isang senyas ng suporta. Sa loob ng courtroom, nagsimula ang laro ni Marcus. Ang kanyang abogado ay magaling. Pininta niya si Edward bilang isang bilyonaryong nawalan ng kontrol. Isang taong nagtatapon ng pera sa isang vanity project na tinatawag na Beacon Hill. Isang taong obsessed sa isang batang hindi niya kaano-ano. Ginamit nila ang testimonya ng mga social worker, ang mga artikulo sa dyaryo, at maging ang mga salita mismo ni Edward sa press conference laban sa kanya. Your Honor, ang aking kliyente, si Mr. Sandoval, ay wala ng ibang hangad, kundi ang kapakanan ng bata. Sabi ng abogado ni Marcus. Bilang matalik na kaibigan ng yumaong ama ni Clara, nararamdaman niyang obligasyon niyang bigyan ng bata ng isang stable at normal na tahanan, malayo sa circus na nilikha ni Mr. Harrison. Sinubukan ng abogado ni Edward na lumaban, ngunit bawat ebidensya nila ay pinapawalang bisa. Ang salita ng isang bilyonaryo laban sa salita ng isang nag-aalalang kaibigan. Sa mata ng publiko, mas madaling paniwalaan ang huli. Ang desisyon ng hukom ay mabilis. For the interim, pending the final custody hearing, the court finds it in the best interest of the child to be placed under the temporary guardianship of Mr. Marcus Sandoval. Isang malakas na tunog ng martilyo ang pumukpok hindi lang sa mesa ng hukom, kundi sa puso ni Edward. Tapos na. Nakita niya si Marcus na lumapit kay Clara na nasa isang sulok kasama ang isang court-appointed guardian. Ngumiti si Marcus sa bata, pero nakita ni Edward ang nakita niya. Ang pag-atras ni Clara, ang takot na bumalik sa mga mata nito. Paglabas nila ng korte, sinalubong siya ng mga kamera, pero hindi na siya tumigil. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Ang huling dagok ay ang pinakamasakit. Ang pagdating ng isang social worker sa kanyang bahay para sunduin si Clara. Lumuhod si Edward sa harap ng bata. Clara, sabi niya, ang boses ay basag. Babalik ako. Pangako. Walang emosyon si Clara. Hindi ito umiyak. Hindi ito nagsalita. Tumingin lang ito sa kanya. At sa tingin na yon, nakita ni Edward ang lahat. Ang takot, ang pagkalito, ang pakiramdam na inabandona na naman siya. Hinawakan ng social worker ang kamay ng bata. Habang papalabas sila ng pinto, lumingon si Clara. At sa huling sandali, nakita ni Edward ang isang butil ng luha na pumatak mula sa mga mata nito. Nang magsara ang pinto, ang katahimikan na dati nakakasakal sa mansyon ay naging isang sigaw na walang tunog. Napasandal si Edward sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang imperyo niya, ang pangalan niya, ang batang nagbigay ng bagong kahulugan sa buhay niya. Sa isang araw nawala ang lahat. Dumating si Belle, hindi na niya alam kung paano. Nakita niya ang itsura ni Edward, isang taong wasak. Ang malakas na CEO ay wala na. Ang natira ay isang lalaking walang-wala. Umupo si Belle sa sahig sa tabi niya. Hindi nagsasalita. Walang salita ang kayang magayos ng nangyari. Wala na! Bulong ni Edward. Wala na lahat. Tiningnan siya ni Belle. Sa gitna ng kadiliman, isang kislap ng determinasyon ang lumitaw sa kanyang mga mata. Hindi pa tapos ang laban, mariin niyang sabi. Ilalabas ko na ang lahat. Bukas,
Wala akong pakialam sa magiging resulta. Tumingala si Edward. Ang mga mata niya, na kanina'y walang buhay, ay nagkaroon ng bahagyang liwanag. Ang liwanag ng isang taong wala ng anumang maaaring mawala pa. Ang hangin sa loob ng courtroom ay mabigat at halos hindi mo mahinga. Para kay Bel Reyes, bawat segundo ay parang isang patak ng asido na dahan-dahang tumutulo. Nakaupo siya sa hanay sa likod. Ang cellphone ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Ang daliri ay nakapatong sa send button. Isang salita lang niya sa kanyang editor at sasabog ang internet sa katotohanan. Pero habang nakikita niya ang nangyayari sa harap, hindi niya alam kung ang pagsabog na yon ay makakatulong o mas lalong magiging sanhi ng kapahamakan. Nasa gitna ng kanyang closing statement ang abogado ni Marcus. Bawat salita nito ay isang matalim na punyal na itinarak sa reputasyon ni Edward. At kaya naman, Your Honor, malinaw na si Mr. Edward Harrison, sa kabila ng kanyang mga naunang tagumpay sa negosyo, ay kasalukuyang nasa isang estado ng mental and emotional distress. Ang kanyang biglaang desisyon na itapon ng milyon-milyon para sa isang proyektong walang kasiguraduhan. Ang kanyang obsesyon sa isang batang hindi niya kadugo. Ito ay hindi mga senyales ng kabutihan. Ito ay mga senyales ng isang taong nangangailangan ng tulong, hindi ng responsibilidad na mag-alaga ng isang bata. Napakuyom ang mga palad ni Bel. Kasinungalingan. Lahat ng ito ay kasinungalingan. Nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa kanyang editor. Nakahanda na. Isang salita mo lang. Napatingin si Bel kay Edward. Nakaupo ito ng tuwid, pero nakikita ni Bel ang bigat sa kanyang mga balikat. Tila tinanggap na niya ang kanyang pagkatalo. Mayroon pa po bang nais sabihin ang panig ng respondent? Tanong ng hukom. Tumayo si Edward. Ang lahat ay inaasahan na siya ay magdedepensa, na siya ay lalaban. Pero hindi. Tumingin siya hindi sa hukom, kundi sa lugar kung nasaan si Clara, na tahimik na nakaupo sa tabi ng isang social worker. Your Honor, simula ni Edward. Ang boses ay pagod, ngunit malinaw. Hindi ko po idedepensa ang aking sarili. Marahil ay totoo ang ilan sa mga sinabi nila. Ako ay isang taong malamig. Ang mundo ko ay gawa sa numero at kontrata. Hindi ako marunong mag-alaga ng bata. Isang sandali ng katahimikan. Pero sa ilang linggong nakasama ko si Clara, pagpapatuloy niya at sa pagkakataong yon, narinig ni Bel ang panginginig sa kanyang boses. Natutunan ko na ang isang bahay ay hindi binubuo ng semento at bakal. Ang isang pamilya ay hindi binubuo ng dugo. At ang halaga ng isang buhay ay hindi nasusukat sa piso. Tinuruan niya akong muling maging tao. Kahit ano pa man po ang maging desisyon ninyo, habang buhay ko po yung dadalhin. Salamat po. Umupo si Edward, walang palakpak. Tanging ang bigat ng kanyang mga salita ang naiwan sa hangin. Tapos na. Alam ni Bel na tapos na. Ihahanda na niya sanang ipadala ang mensahe ng tumayo ang hukom sa mga ebidensyang inilahad. Ngunit bago pa matapos ng hukom ang kanyang sasabihin, isang kilabot na eksena ang naganap. Tumayo si Marcus Sandoval. Naglakad siya papalapit kay Clara na may isang ngiti ng isang mapagkalingang tagapag-alaga. Halika na, Clara, sabi niya. Iniaabot ang kanyang kamay. It's time to go home. At doon, sa harap ng lahat, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Umatras si Clara. Yumakap ito ng mahigpit sa kanyang manika. At sa isang silid na puno ng mga makapangyarihang boses, isang maliit na tinig ang bumasag sa katahimikan. Hindi. Natigilan ang lahat. Ang abogado, ang mga gwardiya, ang hukom. Maging si Edward ay napaangat ng tingin. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Tumayo si Clara sa kanyang upuan. Ang kanyang maliliit na binti ay nanginginig. Pero ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang tao lang, kay Marcus.
Tiningnan niya ito ng diretsyo, walang takot. Tanging ang purong katotohanan na matagal nang nakakulong sa kanyang dibdib. At sinabi niya ang mga salitang magpapabago sa lahat. Ikaw ang halimaw. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa buong courtroom. Si Marcus, sa unang pagkakataon, ay nagpakita ng lamat sa kanyang perpektong maskara. Ang kanyang nangiti ay naglaho, napalitan ng gulat at hindi makapaniwala. Pero hindi pa tapos si Clara. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na daliri at itinuro si Marcus Sandoval, ang taong kinatatakutan ng lahat na kalabanin. Ang batang hindi nagsalita sa loob ng maraming linggo ay nagsalita na. At ang kanyang mga salita ay mas malakas pa sa kahit anong legal na dokumento. Sinaktan niya si tatay. Ilang taon makalipas, ang hangin sa Beacon Hill ay may dalang amoy ng bagong dilig na damo at ng mga bulaklak na namumukadkad sa hardin. Ang tunog na maririnig ay hindi na ang ingay ng mga makinarya, kundi ang tawanan ng mga bata na naghahabulan sa palaruan. Sa tuktok ng burol, nakatayo ang isang gusaling nagsisilbing paaralan at aklatan. At sa tabi nito, isang simpleng parola na hindi man nakaharap sa dagat, ngunit ang ilaw ay nagsisilbing gabay sa mga nawawala. Nakatayo si Clara sa paanan ng parola. Ang buhok niya ay tinatangay ng hangin. Hindi na siya ang batang natatakot sa sarili niyang anino. Ang mga mata niya ngayon ay puno ng talino, ng lakas, at ng isang kapayapaang mahirap ipaliwanag. Hawak niya ang isang libro. Paborito niya yan. Isang boses ang nagsalita mula sa kanyang likuran. Lumingon si Clara at ngumiti. Si Belle Reyes, na may ilang hibla na ng puting buhok sa kanyang sentido, ay lumapit at umakbay sa kanya. Hindi na siya ang matapang na mamamahayag na laging naghahanap ng iskandalo. Ang mga mata niya ngayon ay malambot, puno ng pagmamahal ng isang ina. Alam ko po, Tita Belle, sagot ni Clara. Ang boses ay malinaw at matatag. Lagi niya po itong binabasa sa akin kahit hindi pa ako nagsasalita. Ang araw ng paglilitis ay isang alaalang hindi na malilimutan ng bansa. Ang dalawang pangungusap mula sa isang bata ay mas naging matimbang kaysa sa libu-libong pahina ng ebidensya. Nag-umpisa ang isang malawakang investigasyon. Ang katawan ni Enger Alberto Pascual ay natagpuan. Si Marcus Sandoval ay napatunayang nagkasala hindi lang sa korupsyon, kundi sa pagpatay. At ngayon ay nabubulok na sa bilangguan. Si Edward Harrison ay nanalo. Naibalik sa kanya ang lahat, ang kumpanya, ang pangalan, at higit sa lahat, si Clara. Ngunit hindi na siya bumalik sa dati niyang buhay. Ibinenta niya ang karamihan sa kanyang shares sa Harrison Constructions. Tinalikuran niya ang mundo ng bakal at semento. Ang buong panahon at yaman niya ay ibinuhos niya sa pagtatayo ng Beacon Hill, kasama si Belle na laging nasa kanyang tabi. Hindi na bilang isang mamamahayag, kundi bilang kanyang katuwang sa buhay. Magkasama nilang itinayo ang bawat bahay. Magkasama nilang tinanim ang bawat puno. Magkasama nilang pinalaki si Clara. Isang maikling alaala ang sumagi sa isip ni Clara. Nakatayo silang tatlo sa isang bahagi ng Beacon Hill na puro lupa pa lang. Hawak ni Edward ang isang pala at hawak ni Belle ang isang maliit na puno. Siya naman, si Clara, ay may hawak na isang ladrilyo. Ano ang unang itatayo natin, Tay? Tanong niya. Ngumiti si Edward, isang nangiting umabot sa kanyang mga mata. Isang tahanan. Lagi nating uunahin ang tahanan. 5 taon matapos maitatag ang Beacon Hill, pumanaw si Edward Harrison. Hindi sa isang aksidente o sa kamay ng isang kaaway, kundi dahil sa isang sakit sa puso na matagal na pala niyang iniinda. Pumanaw siyang payapa sa kanyang kama. Hawak ang mga kamay ni Belle at Clara. Ang pamana niya ay hindi ang mga skyscraper, sabi ni Belle.
na tila binabasa ang isip ni Clara. Ito. Itinuro ni Belle ang buong paligid. Ang mga batang nagbabasa sa ilalim ng puno, ang mga teenager na nag-aaral sa aklatan, ang mga bahay na puno ng buhay at pag-asa. Biglang may isang batang babae na lumapit kay Clara, mga 6 na taong gulang, may hawak na libro. Ate Clara, pwede mo po ba akong basahan? Ngumiti si Clara at lumuhod para maging kapantay ng bata. Oo naman, sabi niya. Umupo sila sa damuhan sa ilalim ng parola. Si Belle ay nanonood mula sa malayo. Ang puso ay puno ng pasasalamat. Binuksan ni Clara ang libro at nagsimulang magbasa. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng damdamin. Isang kwento ng pag-asa para sa isang batang nagsisimula pa lang. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa kanluran, ang ilaw ng parola sa Beacon Hill ay nagsimulang umilaw. Hindi ito isang ilaw na nagbabanta, kundi isang ilaw na nagyayakap, isang paalala na kahit sa pinakamadilim na hukay, maaaring magsimula ang isang kwento ng pag-ibig, isang pamana ng isang lalaking natagpuan ang kanyang kaluluwa nang magpasya siyang magtayo, hindi para sa sarili, kundi para sa iba. Tumingala si Clara sa langit, sa mga unang bituin na kumikislap, at sa katahimikan ng kanyang puso, bumulong siya. Salamat, Ide. Itutuloy ko po ang liwanag.